Patuloy ang paghaharap natin sa mga hamon ng bayan at dito sa agenda, kami ay titindig para lamang sa katotohanan at kapakanan o interes ng ating bayan. Corruption was monopolized. It was monopolized by the Marcos crony capitalists. At higit sa lahat, tinatayuan namin ang katotohanan na mula sa utos ng Diyos. God is with us sa battle ring. Sinusuri po natin ang programa at katapatan sa bayan ng mga opisyal. You were elected by the people. You were the choice of the people in whatever position you have right now, and you're supposed to represent them and what is good for the country. At gayon din ang pamamaraan, tapat, matapang na paglilingkod ng mga lider ng iba't ibang sektor ng lipunan. Yan ang komisyon. Hindi naman po yan bago. Hindi rin po yan yung mga insidente na ngayon lamang sumusulpot. Wala pong lugar dito ang fake news o disinformation na tunay na banta sa katotohanan ng ating karanasan bilang mga Pilipino. We must all continue to stay strong, healthy, safe, and truly free. Samahan niyo po kami sa patuloy naming pagsulong sa katotohanan ng pag-ibig, pangangalaga sa ating bayan, at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Dito lamang sa agenda. Sa bawat dokumentong pinipirmahan, sa bawat serbisyong tahimik na isinasagawa sa likod ng mga tanggapan ng pamahalaan, nandoon ang mga lingkod bayan, hindi sikat, hindi kilala, pero pundasyon ng gobyerno. Ngunit sa kabila ng kanilang sakripisyo, nananatili silang nakakulong sa sistemang hindi makatarungan. Dekada ng tinig ng hinaing, CPCS, isang reforma sa pasahod, isang panukala para sa dignidad. Ngunit bakit tila hindi marinig? Habang tumataas ang presyo ng bilihin, habang lumalawak ang agwat ng pagitan ng opisyal at ordinaryong empleyado, nananatiling nakapako sa lumang sistema ang mga pangarap ng libu-libong kawani. Ngunit higit kailanman, hinihiling ng mga lingkod bayan ang isang makabuluhang sagot. Hindi pangako, hindi pag-aaral, kundi pagkilos. Sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang tanong ng nakararami, bibigyang saysay ba ang panawagan o mananatili itong dokumento nakalagay sa mesa? Ngayong araw sa The Agenda, ating sisiyasatin ang katotohanan sa likod ng CPCS2. Ano ang kinabukasan ng mga nasa serbisyo pamahalaan? Ngayong araw dito sa ating The Agenda, pagpaumanhin niyo po ang ating main regular host, Attorney Fred Mison, has an urgent meeting. So ang inyong lingkod, Loli Rivera Acosta, ang kapalit. So we will dive in. Napakainit. Medyo mainit talaga literally. Mainit na mainit din ang ating magiging usapin. Tatalakayin natin ang isang usaping kumukulo sa hanay ng mga empleyado ng iba't ibang government-owned and controlled corporations o GOCCs, gaya na rin ang GFIs, ano po yan, Government Finance Institutions, ang pagpapatupad na tinatawag ng CPCS2, mamaya ay tatalakayin po natin yan, i-expound po nila, at ang ikalawang yugto ng Compensation and Position Classification System mula sa Governance Commission or itong GCG. Layunin sana ng sistemang ito na magkaroon ng patas, makatwiran at pantay-pantay na pasahod sa klasifikasyon ng posisyon sa lahat ng GOCCs. Inaasahan din na mapapatas nito ang moral ng mga manggagawa, mapapabuti ang performance at matitiyak ang fiscal sustainability ng gobyerno. Ngunit ano po ang nangyari? Datapwat. Bakit? Sa halip na kaginhawahan, maraming kawani ang nangangamba. Ayon sa mga unyon, tulad ng LBPEA, Fildeseo, Filsea, tila lalo pa yatang lumala ang hindi pagkapantay-pantay. May mga empleyado raw na nababawasan ng sweldo, habang ang ilan ay tila mas pinapaboran, di umano, at masaklap pa, kulang umano sa konsultasyon ang pagpapatupad ng reforma. Di po ba dapat pagka ganyan meron tayong dialogue, sinasalang-alang natin ang mga konsiderasyon at bibigyan nyo ng tsansa makipag-usap. Kaya yung konsultasyon mukhang hindi yan kasama dito. Dahil dito, nananawagan ng mga empleyado na suspendihin muna ang
implementasyon ng CPCS2 at magkaroon ng mas bukas, tapat at makataong proseso sa pagpa-reforma ng sahod sa sektor publiko. So sa episode na ito, sila na po, we will dive in kasi mahaba po itong ating magiging talakayan. Meron tayong part 1 maya-maya ngayon at part 2 maya-maya. So I will introduce to you ang chairman or president po ng Land Bank of the Philippines Employees Association. Siya rin po ang EVP ng National Union of Bank Employees. Siya rin po ang chairman ng 7 BNG GFIs. 7 yan, ano po? At yan, explain po nila kung sino-sino sila. Representative din po siya ng 7 big GFIs. Banking Industry Tripartite Council. Let's welcome to our program sa agenda, Miss Nanette Lati. Go ahead and greet everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat at una sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Ms. Loli Acosta, kay Attorney Fred Bison, na binigyan po kami ng pagkakataon na marinig at sana po marinig talaga ang aming boses ngayon at nananawagan po kami sa ating pamahalaan. Before anything else, I would like to introduce our officers, our president, our union officers from the 7 big GFIs, meaning po, 7 po na malalaking korporasyon na kami po ay tinatawag na government financial institution, meaning kami po ay nagbibigay, ang aming pong ahensya ang nagbibigay po ng pondo. Sa example po, si Land Bank po, we have the mandate. Nasa mandato po namin, ang kalahati po ng aming kinikita ay binibigay po sa national government. At sa kasalukuyan po, karirimit lang po ng Land Bank of the Philippines ang 33+ billion po para sa ating national coffers. At kasama po dyan ang iba nating ahensya sa GFIs, almost 100 billion po ang binibigay po ng ng mga ahensya, lalo na po ang GFIs. So, simula po ngayon, bigyan ko lang po ng pagkakataon, ipe-present ko po sa inyo ang mga presidente po na kasama ko sa 7 big GFIs. Meaning po, yung 7 po ay Land Bank of the Philippines, DBP po, GSIS, SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, and PDIC po. Kompleto na ba? Okay, sa 7 pong ito, kami po yung lahat po na nagbibigay po ng aming pong part ng kinikita po sa ating national government. Ibig sabihin po, hindi po kami pinupondohan. Unlike po yung iba po na other GOCCs po, there's partly funded po ng gobyerno. So, ngayon pong umagan to, mananawagan po kaming lahat. Pero before anything else, from PhilHealth po, the president po from PhilHealth, Employees, PhilHealth Corporation Employees Association, Attorney Susan Iduyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. From Pag-ibig Fund Employees Labor Association, Sir Louis Israel po. Hello po, magandang umaga po. And from SSS Access po, ang VP po, si Sir Nel Malusok. Magandang umaga. Yes, Loli. Ask questions or ako muna, no? So, i-educate muna natin ang ating bawat isa sa atin kasi sa iba, hindi nila talagang magets kung ano yung pinaglalaban ng ating mga panauhin ngayon. So, share us. Ano po ba yung sinasabi niyo, Ms. Nanette, how the implementation of CPCS2 has affected? Kasi sinabi niyo na earlier, talagang unjust, ano? But how has it affected your agency's employees? Una sa lahat po, tatatag po ang the Governance Commissions for Commission for GOCCs GFIs. Ito po ay nararapat talaga para po standardize, meaning maglalagay po ng average at para po meron pong cap. Protection po ito na wala pong pang-aabuso sa mga salary po ng mga nasa kawani po ng GFIs at GOCCs. But the problem is, nawalan po ngayon ng karapatan sa pagdidesisyon ng aming kanya-kanyang board of directors at aming pong management dahil po sa GCG. So ngayon po, lumalabas po kami po mga GFIs, meron po kaming pondo para sa mga benepisyo na dati namin tinatanggap, but ang nangyari po ngayon po, kami po yung naapektuhan. Kasalukuyan po, kami po sa GFIs at GOCC sa public sector, wala po kaming bigas. Wala po kaming healthcare. Even yung children's allowance, teller's allowance po, housing allowance ng mga empleyado namin na mga nag-field.
Hindi po kami tumitigil at hindi po kami pwedeng tumigil sa serbisyo para sa publiko. Dahil katulad po ng PhilHealth, ang Pag-ibig Fund, SSS, GSIS, DBP, Land Bank, Pag-ibig, lahat po kami, kailangan po kami ng mga mamamayan. So ngayon po kami ay nandito lang po para po manawagan ulit. Ginawa na po namin ito minsan sa radio program po ni Miss Loli Acosta. Pero ngayon po, bumalik na naman po kami dahil kami po ay umaasa sa last zona po ng ating Pangulo na mapapakinggan naman po kami at kami po sana ay mabigyan lang ng kaunting pahalaga na simula po nung COVID time, napakadami po sa aming hanay ang nawala. Marami pong namatay na empleyado pero hindi po tumigil sa pagsiservisyo sa ating pong mga kasama sa buong Pilipinas. Ang aming pong trabaho ay hindi po katulad ng ibang private agencies at other government institution. Kasi po ang aming pong hana, yung 7 pong GFIs, ito po yung pinaka kailangan ng ating mga mamamayan. Nagre-release po ng mga para po sa mga claims ng Pag-ibig. SSS po, binipisyo ng mga miyembro. Sa mga nagkakasakit po, ang Land Bank po, kami po, lahat po ng mga empleyado, lalo-lalo na sa Land Bank, nasa mga probinsya po, nasa mga NPA infiltrated na mga lugar, tatawid po ng bundok, tatawid ng dagat, ang COVID po, napakadami pong buhay ang nakuha ng COVID sa amin, pero hindi po pa rin tumitigil kami magserbisyo. Yun lang naman po. Ano po ang pagkakaiba niya sa CPCS 1 at 2? Sa CPCS 1 po, lumabas na po kami dahil pinakita po namin, pinahayag namin ang disparity ng nangyari po. Pinagpalaban po namin, nagkaraban kami. Ako po ay isa sa mga na-red tag hanggang ngayon. Pero wala pong nangyari. Nung lumabas po siya, hindi po para sa mga rank and file. But still, at least nung kami po ay nagpahayag doon, nagpa-presscon po kami, nadinig po kami. Kasi po, naayos po yung pasahod po para sa mga rank and file. Pero ngayon po, ang kakaibahan po sa CPCS 2, before, there is a Watson Wyatt na third party po na nagbalangkas ng pasahod. At kami pong mga taga-GFI sa GOCCs, inimbita po kami. Kinonsulta po kami. Hiningan po kami ng aming mga suhestyon. At kami po ay naupo. We had dialogues. Series of dialogues po. Pero ngayon po ang kaibahan, we had inputs po. Sumulat po kami ang bawat ahensya at binigay po namin sa GCG. Lahat po ng aming kailangan ipaloob doon sa ating pasahod ngayong CPCS 2. Pero ang problema po, hindi po kami pinatawag. The biggest problem is we do not know if our inputs have been taken down. Example po, yung retirement po, yung ating house, yung ating pong healthcare na pinakamahalaga po at ang bigas. Ang mga tao po sa ibang ahensya ng gobyerno katulad ng Senado, ng House of Representatives, ibang national governments, they have their own rice allowance, rice subsidy. Pero kami pong taga-government financial institution na dati pong nakakatanggap ng bigas, na dati pong may healthcare, ngayon po wala. Marami pong empleyado sa amin ng walang healthcare benefit. Bakit po? Pera po namin, sarili po naming pera, sarili po naming sweldo ang pinambibili namin ng healthcare. My problem, ako po personal sa aming asosasyon, sa LBPN, napakarami po. I am 10,400 plus rank and file employees. Most of them do not have HMO. Bakit po? Hindi naman po nila uunahin yung healthcare kesa po dun sa kanilang pang-araw-araw. May mga anak po nag-aaral, pagkain sa bahay, bayarin sa tubig, kuryente, tuition fee ng mga bata, uunahin po nila yung kesa healthcare. So what we did right now, sa amin po, pinatupad po ng aking board, ng buong LBPA po officers, lahat po kami nag-isip kung anong pwede namin maibigay sa empleyado. We will be implementing po a free life insurance po para sa lahat po ng rank and file employees na miyembro po namin. Kasi po gusto namin pangalagaan na kung ano't ano man, wag naman po sana. May matanggap naman yung mga maiiwan sa buhay. Kasi even yon wala na po siya. Kasi po, dahil sa GCG po, wala pong magawa ang aming ahensya. Their hands are tied. All of the officers and board of directors po ng 7 big GFIs, hindi po sila makagalaw. Kasi po dahil sa GCG. GCG is good. Kaso po, ang problema po is how they implement the rules. Paano siya ginagawa? Paano pinapatupad? Kami na mga hindi naman dapat nila sikilin. At sana naman, baka naman makita po ng ating mahal na Pangulo, wag na kami isama doon. We are requesting exemption
from the GCG kasi kami naman po ay tuloy-tuloy ang pagbibigay namin ng pondo sa national government. At kami naman po mga kawani ng GFIs, wala, bibihira po siguro ang makikita niyo pong corrupt. Hindi kami pwedeng magnakaw. Hindi po kami pwedeng manghingi. Hindi po kami pwedeng mangutong. Kasi po ang aming mga hanap buhay ay serbisyo. Siniservisyon po namin ang bawat Pilipino po na nasa harapan namin. At hindi po namin pwedeng sabihin, ay, hindi na patupad yung CPCS 2 namin, bumalik ka na lang. Hindi po namin kayang gawin yon. So ito po yung binibigay ko, background po, bakit po kami nandito ngayon sa harapan nyo. Napakatagal na pong panahon na kami po ay nananawagan sa GCG. I had a lot of letters. I had a lot of exchange of emails. I even had a group, may group chat kami ng Viber. Hanggang ngayon po, wala po akong official na sagot na nakikita. Basta ang sinasabi lang po, complete staff work. And it's going to be implemented. Supposedly po, October pa po napatupad to. May mga anak po kami ngayon sa akin pong sa season employees po, sa edad ko po. Mga kolehiyo na po. Nangangailangan po talaga kami ng pag-andar po ng pasahod. Ang bigas po magkano, ang gasolina, kasama po ng gasolina lahat ng presyo ng pagkain. Hindi naman po namin pwedeng ipakain sa mga bata yung hindi pa pwede, wala pa sinabi. Diba? Hindi kami pwedeng magteka-teka at tumigil. So ngayon po, kasama po ng aking mga kasama na presidente ng Union at ibang officers ng 7 big GFIs, kami po ay nananawagan at taus-puso pong humihingi ng tulong sa ating mahal na Pangulo. Sana naman po mapakinggan niyo po kami. I will give the floor to Pag-ibig po. Sir Luis Israel. Ay, dagdag ko lang po sa loobin ni Prince Nanet regarding po dito sa panawagan na ma-approve at ma-implement na itong CPCS 2. Batid po nating lahat that the implementation of the CPCS 1 was meant to rationalize the compensation among employees of GOCCs and GFIs. But in the implementation, the result seems far from equitable sa karamihan ng mga rank and file employees. Kasi nagkaroon lang ng mga kukunting dagdag sa sahod. While binawasan naman yung mga bonuses at mga allowances na natatanggap na sa mahabang panahon. So sa kabuuan po ng epekto po ng CPCS 1, nagiging negative pa ang sahod ng mga kawani po ng GOCCs at GFIs. Ang ang resulta ng CPCS 1, hindi naman nababawasan ang dedication at commitment ng mga empleyado para sa pagtugon ng mga pangangailangan ng mga kapwa nating Pilipino. Sa katunayan po, ang Pag-ibig Fund sa ngayon, puspusan ang pagtatrabaho sa calamity loans. Libo-libong application ang pinaprocess ngayon. Hindi namin pwedeng ayawan. Kasi it's a commitment natin na matugunan natin ang pangangailangan ng mga Pilipinos na naaapektuhan ng bagyo. So kaya ganun na lang kami nananawagan na sana po mapabilis ang pag-approve at ang pag-implement ng CPCS 2.